New day, new vlog, new life changed by God. Welcome to another episode of Faith Stories. Kaya mo bang magtiwala sa agos ng plano ng Panginoon kung sa tingin mo ay napag-iiwanan ka na sa buhay? Tunghayan natin ang another inspiring faith story mula sa ating guest na kung saan siya ay isang pastor's kid na naging pastor's wife at ngayon ay pastora na din. She is also a licensed professional teacher. Let's welcome Pastora Jebeline Lasam Gregorio. Hello, Pastora Jeb. Welcome sa ating Faith Stories. Thank you. Sabi kanina, isa kang pastor's kid. Ngayon, pwede mo ba siyang i-share sa amin kung ano yung mga naging experience mo bilang isang pastor's kid? Oo, sis. Dahil ako ay pastor's kid, lahat ng mga mata ay nakatingin sa akin. Simula bata pa lang ako involved na ako sa ministry. Hindi pwede na mawala ako dyan sa ministry na kinabibilangan ko dahil nga ang parents ko ay isang pastor. Kumbaga, buntot ako ng parents ko. Dapat sa ganito, sa ganyan, sa ministry dito, sa ministry pupunta, pati sa mga Bible studies, sinasama kami ng mother ko, ng parents ko. Talagang bit nila kami. Kaya lumaki na ako sa ministry na kinabibilangan namin. So bilang isang anak ng isang pastor, meron ba silang rules or regulations na kailangan mong sundin? Marami. Kahit naman hindi isang anak ng pastor, maraming rules and regulation. Pero sa part ko, ang pinakamahirap lang, lahat ng mga mata nakatuon sa'yo, kailangan may dapat gawin mo to, dapat gawin mo yan. Bilang isang anak ng pastor, ang isa sa mga pinakamahirap na rules and regulation na na-implement ng aking parents noon is bawal kaming mag-enter sa relationship habang kami ay nag-aaral pa. Bawal, as in kahit anong grade mo or anong year mo or nasaan ka na status ng buhay, basta hindi ka pa nakakapagtapos ng pag-aaral, bawal pa na mag-enter ka into a relationship. So nasunod mo ba yung rule na yon ng magulang mo? Elementary ako, hindi pa naman, unlike ngayon, rampant na elementary pa lang ay may relationship na. Yes. Elementary pa lang ako noon ay nasusunod ko naman. Wala akong opposite sex relationship. Pero dumating yung high school nung ako ay nagkaroon ng desire sa puso ko. Kasi halos lahat ng friends ko, meron silang opposite relationship. Pag lumalabas ako ng room, alam mo yun, may mga magkakasama, magjojowa. Kaya parang nagkaroon ako ng desire sa puso ko na why not i-try ko? Diba? Parang gusto ko din na magkaroon ng relationship ng boyfriend at ng girlfriend. Hanggang sa I reach high school at yung desire na yun ay masasabi ko na entry point ng kaaway. So in short, bilang pastor's kid, naging pasaway ka. Kasi ang notion po ng maraming tao, di ba, pag pastor's kid ka, kailangan magaling ka, kailangan mabait ka, kailangan sumusunod ka, or very obedient talaga, maganda yung pamumuhay mo. Pero sa'yo, naging baliktad. Yes. Actually, first year ko, nagkaroon ako ng relationship. Ang relationship ko noon, 4th year high school, ang boyfriend ko. 4th year high school? 2nd year high school ko, ang relationship ko noon ay boyfriend ko lang. 2nd year classmate ko, 3rd year college. Yung so every year, my boyfriend? Oo, hindi pa yung 4th year high school ko, nagkaroon na naman ako ng relationship na classmate ko. Kumbaga, hindi siya nagtatagal kasi pumapasok doon yung Holy Spirit, siguro yung nagsasabi sa akin na, wag, bawal, di ba? Dapat ganito. Kasi first year high school pa lang ako na huli na ako ng parents ko. Kasi hindi pa uso ng cellphone, kaya mansarin namin ng boyfriend ko, magsusulat ako sa kanya. Pero, ang pangit dun sa nangyari, naiwan ko yung sulat sa bahay, yung love letter ko. So, nahuli ka? Nahuli ako. Nahuli ako. Pero nangako ako na hindi ko nagagawin. Pero 2nd year, ginawa ko na naman. 3rd year, ginawa ko na naman. 4th year, ginawa ko. Paulit-ulit kong ginawa na nakikipagrelasyon. Kasi nga, naiinggit ako sa mga tao sa paligid ko na sila may boyfriend. Bakit ako hindi? So, until college, nagtuloy-tuloy ba yun? Anong buhay mo nung naging college ka? Actually, nung 4th year high school ko, bago ako mag-enter ng college, nag-break na kami ng boyfriend ko. Siguro umabot din siya ng 6 months kaming inter-relationship. And then pagdating ko ng college, hindi ko ni-desire na magkaroon ako ng boyfriend. Pero ang nilong ko, magkaroon ng boy best friend. Kasi that time naman, dun naman nate-trend. Yun naman ang trending, boy best friend naman. Kaya nag-desire ako sana magkaroon ako ng boy best friend. Pero hindi ko na naman alam na yun pala yung naging entry point na naman sa desire ko, sa heart ko, na papasukan at sasakyan na naman ng kaway. Dahil yung boy best friend ko ay naging boyfriend mo. Yes, yes. So, nagpadala ka sa bugso ng damdamin na naman. Na naman, di ba? Sobrang weak ko that sa emotion
graduation ko, kaya doon na naman nagpadala na naman ako. Imbis na kuya-kuya ko lang, ganyan, kasama ko sa church, kasama ko sa ministry, best friend talaga kung ituring, pero hindi. Unti-unting na in love, puppy love, di ba? At yun, nagpadala ako, in short, nagpadala ako sa bugso ng damdamin ko. Pero I've heard, Pastora, na nagkaroon ka din ng 7 years na relationship. Yeah, oo. Ano nangyari doon? Actually, dun sa 7 years na relationship ko, I was around 3rd year no, after kong makipagrelasyon, kasi yung best friend ko, nag-break din kami kasi nahuli kami sa church, nagkaroon kami ng disciplinary action, na-DA kaming dalawa. Yeah, kasi we're part of the worship team. Oo, so hindi doon huminto, nagkaroon ako ng 7 years na relationship. At yung 7 years na relationship na yun, around 3rd year college ako nung I entered that relationship. Kasi yun naman yung kaibigan ko na since high school pa nagpaparamdam na sa akin. At more than 1 year siya na nangligaw sa akin. Kaya kahit na bawal, bawal pa rin hanggang college. Oo, bawal pa rin, sis. Kahit na bawal, secretly, sinagot ko na naman siya. Yes. Pero yung 7-year relationship na yun, alam ba ng parents mo, Pastora, na kayo? Kasi magka-churchmate kayo, di ba? You serve together. Yes, magka-churchmate kami kasi youth attendee din siya. Kumbaga, naging Christian siya kasi nga, because of me, yan, nadala ko siya sa church. Pero yung relationship namin na yun, nung kami nag-aaral pa, hindi alam ng parents ko hanggang ako ay graduate na sa college. Nalaman lang nila yung relationship namin after ng graduation ko ng college. Ayaw nila, pero dahil nag-insist ako, well, tinanggap na lang nila. Hanggang sa humaba, naging 7 years kami, nakasama ko pa siya sa ministry, sa mga school evangelism, school Bible study, sa lahat ng mga gawain ng church, ayan, aasahan, nandyan siya lagi sa tabi ko. Kumbaga siya yung naging partner ko sa paglilingkod ko sa Panginoon for that 7 years of relationship. Akala ng buong church, andyan na, kami na magkakatuluyan, kami na magiging magpartner sa buhay, pero hindi. Hindi pala yun yung plano ng Panginoon para sa amin. So that means, Pastora, na kahit nakakasama mo siya sa ministry, active kayo parehas, still pinaghiwalay kayo ni Lord kasi hindi guarantee nun na kahit Christian siya, kasama mo na kung walang blessing, ang leaders mo, hindi pa rin pleasing sa Panginoon. Yeah. Tama, Pastora? Totoo yun kasi bugso ng damdamin, kumbaga, into a relationship kami by force. Yeah. By force na kailangan siyang tanggapin kasi boyfriend ko siya, kailangan siyang tanggapin kasi kapartner ko siya, sinagot ko siya. Kaya walang nagawa yung mga leaders, yung mga pastors natin, kundi tanggapin siya. Kasi nakikita naman nila na nagsiserve kami pareho sa ministry. Pero dumating sa point na I was around 25 years old, kami ay nag-break up. Kami ay nagkaroon ng paghiwalay. Kasi it is very important pala sa buhay natin, kahit na matanda ka na, at your right age, it is very important that you consult your leaders about having relationship. To have guidance na din. Totoo yun. Kasi minsan akala natin, alam na natin lahat. Akala natin tama yung ginagawa natin. Pero behind that pala, it's not pleasing to God. Kasi yun yung sinasabi natin na Johari Window na others see what you don't see. So ako, lahat ng nakikita ko, everything is good, everything is well, pero hindi ko nakikita na may nakikita pala yung ibang tao, lalo especially my leaders, my pastors, my parents, na hindi pala nagiging maganda at hindi pala magiging maganda sa future. So after breakup, ano nangyari, Pastora? Have you ever desired again to have another relationship na makakasama na? Yung magsasettle na ba na makakaroon ka ng kasama habang buhay? Actually, I was broken-hearted. Kasi sabi ko pa sa parents ko, sige, kung gusto nyo na i-break ko siya, kayo nang makipag-break. Sabi ko, kasi masakit para sa pakiramdam. Kasi 7 years of your life, inilaan mo sa taong yun, ibinigay, I gave everything, sis. Lahat. Sabihin mo na lahat, isipin mo na lahat, ibinigay ko lahat sa kanya. Kaya wala na, kung baga sa taong yun, wala nang maitatago, wala na kung sikreto. Pero dumating ang pagkakataon na naghiwalay kami na broken heart. Ako, nakulong ako sa kwarto. Yes, nagkulong ako sa kwarto and not knowing na someone is praying for me, na ma-revive, ma-restore. Kaya pagka-revive ko, pagka-restore ko, wala na ko ibang inisip kundi mag-serve na lang ulit kay Lord, gawin ko anong dapat kong gawin. Kasi parang ayoko nang ma-broken heart ulit. Kasi ang hirap sa pakiramdam na after 7 years of relationship, mawawala rin lang naman pala. So nag-desire ka pa rin
after that? Or after focusing, since you have decided to focus your mind, your heart to the Lord, have you ever desired again to have a partner in life? Yeah. Oo naman, kasi 2 years, 3 years, 4 years ang lumipas. And then, pagkatapos ko mag-focus kay Lord, parang unti-unti ako nag-worry kasi lahat ng mga friends ko, may sarili na silang pamilya, may mga anak na sila, may 2, may 3 na yung anak. Ako single pa rin. Alam mo yun, nagpag-iwanan na. 29, 30 years old na ako, pero wala pa rin akong boyfriend that time. I'm not into a relationship. Yes. Marami nagtatanong sa akin, kailan ba ako mag-aasawa? Alam mo yun, every time na Pressure is around. yes, pressure is around me talaga. Kaya dumating yung point ng buhay ko na maniwala ka sa hindi, pumasok ako sa dating app. Totoo. Pastor, nag-dating app ka? Yes, grabe. Oo. Pero, ano yung, kasi na-pressure ka, di ba? Oo. Since, sabi mo nga, kaedaran mo, talagang nakasettle na sa life na may asawa na, 2 to 3 na anak. Ikaw, you're still stuck sa pagiging single and you desire. Parang hanggang dyan ka na lang ba? Magsaserve ka lang ba kay Lord na walang ka-partner, walang asawa, walang anak? Alam mo yun, yung pressure sa paligid mo, yung peer pressure, na akala nila, single blessedness na lang yung... Kaya gumawa ko ng paraan. I went na nag-download ako ng dating app kasi uso na yun. Nag-download ako ng dating app and then Christian dating app naman siya. So para sa akin, wala namang sigurong mali. Why not I try it? Diba? Pero lahat pala nung nandun sa dating app na yun ay wala ding napuntahan. Kumbaga, gumawa ka ng sarili mong way yes, to have that answered prayer. yeah. Gumawa talaga ako ng sarili kong daan para lang masabi na, oh, meron akong partner. O baka naman, Lord, dito mo ako dadalhin para lang masagot yung panalangin ko, para lang magkaroon ako ng partner. Kasi, syempre, 30 years old naman na ako, Yes. di ba? Pero yung desire na yun, hindi mo siya sinadmit kay Lord. Yan ang pagkakamali ko. Sinarili ko yung desire na yon at Yes. hindi ko siya parang sinurrender kay Lord na kung will ba ni Lord na magkaroon ako ng dating app, pumasok ko sa dating app, hindi ko sinabit kay Lord. Kaya yun ang pinakamali ko sa buhay. Hindi ako nag-consult sa leaders, hindi ako nag-consult sa pastors, Yes. hindi ako nag-consult sa parents. Gumawa ako ng sariling desisyon ko sa buhay. So yung way na ginawa mo na yun, na hindi mo sinadmit kay Lord, nag-prosper ba yun? Wala sis, walang nag-prosper sa lahat ng yun. Yung mga nakalink ko sa dating app, kahit isa, wala. So ano nangyari after that na nagkaroon ka ba ng turning point sa buhay mo na titigil na ako sa desire na to, na napagod ka na rin, hayaan mo na lang yung plano ni Lord na mangyari sa buhay mo, whether single ka or you will have a partner in life, binitawan mo din ba yung desire na yun or nagkaroon ka ng turning point? Bali, dun sa mga dating app na yun, walang nag-prosper, kahit isa. Yun nga, yung I feel, tama yung sinabi mo. But yung naging turning point sa buhay ko, parang, Lord, sige, kung wala, so be it done. But July 2022, nagkaroon ng conference for pastors sa Bataan. Ito yung conference ng mga pastors sa isang company kung saan ako connected. Kasi every Friday, meron akong company na pinupuntahan to conduct devotion, to lead them in devotion. At yung company na yun, nagkaroon sila ng retreat sa mga pastors wherein from Luzon, Visayas, and Mindanao, nagkita-kita kami sa Bataan, all expenses paid by them, at sa iba't ibang lugar. Kaya parang na-excite ako na, Lord, sige, hayaan ko na mag-focus na lang muna ako kay Lord. Ito na muna yung gagawin ko sa buhay ko. Kung wala pa, so be it done. Kumbaga, I laid down everything. Yung desire na meron ako sa puso ko, hindi na ako nagpadala sa pressure sa paligid ko. Sabi ko, Lord, sige, kung wala, okay lang. But at the age of 31, sabi ko, Lord, kung 31 na wala pa, tatanggapin ko na kasi may prayer si mama ko noon na single blessedness. Sabi ko, para sa'yo. baka sa akin na. Para sa kanya. Pero makareceive mo. Baka ako kayang makareceive. Niloloko ko si mama ko during that time. Baka mama, sa akin naman mapunta yung single blessedness. Walang prayer. Oo, naibasa yung prayer sa akin. Kaya sabi ko, sige Lord, thy will be done. Magpo-focus na lang muna ako sa'yo. Kaya pumunta ako dun sa conference na yon na walang ine-expect. Hindi ako nag-expect na may mamimit ako, ganyan, may magiging, baka may mag-suit sa akin, o may alam mo yun, meron ako makalink, ganon. Kasi lahat pastors doon. Yes. So malay natin meron nga. Oo, diba, lahat talaga. So ayaw mong ma-frustrate. Ayaw ko na, tama na. Tama na. Kasi nasa turning point ka na ng buhay mo na. Kung ilang relasyon yung Yes. dumaan sa akin, tapos nagipag-dating app pa ako, ayaw ko na ma-frustrate kasi wala namang tumutugma. Pero, pastora, hindi ka ba nag-wonder kung sino, kung na-meet mo na ba siya, or kung wala ka bang clue kung nung pupunta ka doon,
may pure Lord's business lang ba yung nangyari? Hindi ka talaga nag-expect? Yes, hindi ako talaga nag-expect. Talagang, Lord, magpo-focus na ako talaga ngayon. Kasi nga sabi ko nga kanina sa'yo, ayaw ko nang ma-frustrate. Ayaw ko nang maulit na gagawin ko ito, mag-iisip ako ng ganito, o siya na, ganito. Ayaw ko na ganun kasi ayaw ko na masaktan ulit. Kasi baka mamaya, single blessedness na talaga yun. Kumbaga, nag-obey ka lang dun sa mandate ni Lord to attend that conference. Yes. And then, parang we can see here, it's pure Lord's business. And kung kailan hindi natin hinahanap, saka pala mag-move yung behind the scene na nangyayari sa prayer natin. Yes. Or kahit hindi natin dinesire, nandun yung pagsagot ni Lord. And anong next na nangyari doon? So without any hope and expectation about sa magiging partner in life ko, pumunta ako sa conference. So buong puso ko pumunta doon para mag-relax, para mag-unwind, at makahalubilo yung mga co-pastors ko. Kasi first time ko yun, sis, na makipaghalubilo sa mga co-pastors ko noon. During that time, lahat halos ng mga nakausap kong pastors may asawa. Wala. Pag may natitipuan nga ako that time, Lord, hindi pwede. Kung baga binabaliwala ko kasi sinubmit ko na kay Lord eh. So, wala na lahat ng nakausap ko, lahat ng na-meet ko, may kanya-kanya na silang family, may kanya-kanya na silang ministry, may kanya-kanya na silang asawa. Kaya sabi ko, Lord, ayoko na talaga. Sabi ko, hindi na ako nag-expect ng anything kasi ayoko nang ma-frustrate, di ba? Kaya sabi ko kay Lord, at the age of 31, kung wala pa, sige Lord, isusurrender ko na sa'yo talaga. Pero ang tanong, at the age of 31, na-meet ba ni Lord yung deadline mo? Kasi parang binigyan mo si Lord ng deadline eh. Kasi Lord, after the age of 31, susuko na ko na yung prayer ko. Anong nangyari dun sa conference? May na-meet ka ba o wala? Actually, wala akong na-meet. Pero after nung conference na yun, meron nag-message sa akin. Sabi niya, ingat pastora, sabi niya. Pero may clue ka kung sino yun, pastora? Meron naman akong clue kung sino yun. Paano nangyari yun? Kasi parang nakausap ko lang siya saglit. Oo, nag-hi hello. Pero unlike sa ibang mga pastors na nakakausap ko na sobrang tatagal, may nag-prophecy pa sa akin na pastor doon. Pero siya, hi hello lang, hi hello, goodbye. Tapos punta na sa ibang mga pastors, tagal na usapan. Ganun ang nangyari sa amin. Pero nung time na yun na hindi ko na ina-expect, paalam na, babay na, biglang nag-message na, ingat pastora. Ingat pastora. So nag-umpisa sa ingat pastora. Pero never ka nag-expect dun sa ingat pastora na yun. Wala. Kasi pinagkatiwala ko na kay Lord kasi sabi ni Lord na if we seek Him first. Kaya Lord, sige, I will seek you with all my heart. Lahat ng ito gagawin ko for you. Kumbaga, yung talagang motive ng heart ko is just to serve Him purely. Kumbaga, sinet aside ko yung desire ko, sinet aside ko yung will ko para sa sarili ko, at nilay down ko lahat sa Panginoon na, Lord, kung ano yung will mo, ito yung mangyayari sa akin. After nung ingat pastora na na-receive mo, anong next? May nangyari ba nun after? Actually, nag-message siya. Ayun, nagpapakilala. Tapos, nagbibigay ng motive. Tinanong ko na siya kung may motive na nagpaparamdam siya, ganun. Nakikipagkaibigan lang daw siya. Pero hindi ko alam, yun na pala yung simula. That was July 2022, nung kami ay nagkaroon ng conference. Tapos, as time goes by, pinakilala kay parents, yan. Ang naging kondisyon ko lang, Lord, kasi laging will ko nun eh. O kung pasado ba sa akin to. Pero ngayon, ang naging kondisyon ko, kung approve sa aking parents, sa aking leaders, go. So makikita natin yung transition na kung noon hindi nagparang si pastora sa kanyang mga leaders, ngayon naman kinonsider niya na unang-una sa lahat yung tingin or approval ng parents mo, which is your at the same time your pastors. Yes, totoo yun sis. Nagkaroon talaga ng turning point sa buhay ko na dapat din ako gagawa ng sarili kong desisyon. Dapat kung noon na-fail ako kasi sa sarili kong kagagawan, desisyon sa buhay, ngayon I will submit my decision to my pastors and leaders. Kapag sinabi nilang no, okay. Kung sinabi nilang okay, itutuloy ko. So in the span of 2 months, sis, July, August, September. So July kami, 2022, August, and then September. Maniwala ka sa hindi. August 2022, nag-propose na siya sa akin. So 4 months? 2 months! 2 months, yes. And then,
2 months yung courtship, sabihin natin 2 months yung courtship, mula pagkakilala hanggang sa mag-propose? Yes, hindi kami 2 months? naging boyfriend-girlfriend. Walang boyfriend-girlfriend relationship sa aming dalawa. Diretso pagpunta kasi taga Bicol siya. Tignan mo yun, from south to north, tama ba? From north to south. Yes, from getting to know each other, from getting to know each other, Fiancé. hanggang sa fiancé, 2 months. Yes, 2 months. Imagine, 7 years to 2 months. Yes, 7 years noon na relationship. Yeah, Ngayon, 2 months. Naging fiancé, nagkaroon ng proposal, and then September, October, November 2022, after na naman ng 2 months ng proposal, kinasal na kami. So, ibig sabihin, yung preparation nyo for wedding is 2 months lang. Yes. 2 months yung, yung from engagement. And then, so overall, 4 months lang lahat ng proseso. Yes. Since that time na nag-hi kami at nagkakilala hanggang sa marriage. So, paano nangyari yan? Kasi di ba usually, ang preparation ng kasal is inaabot ng 6 months to 1 year. Sa inyo, 2 months lang. Saan kayo kumuha ng pambayad, panggastos? Paano kayo nagplano? Paano siya nangyari? Paano siya nabuo? Actually, sis, bago kami nagplano at bago siya nag-propose, maraming munang mga confirmation. Siyempre, after ng approval ng leaders, nagkaroon ng mga confirmations sa mga churchmates niya, nagkaroon ng confirmation sa kanya mismo, nagkaroon ng confirmation sa mga churchmates ko na hindi ko ine-expect. May naka-vision pa kung paano siya mismo nag-propose sa akin. Tapos may naka-vision pa sa church mismo na tawag dito, yung features niya. Wow. Alam mo yun? Kasi si Lord is specific siya. Yes, diba? April pa lang pala, na-vision na nung isang churchmate natin yung features ng mapapangasawa ko. At nung nakita niya si Pastor Bernard, sabi niya, siya yun nakita ko. Grabe. Kaya nung kinikwento ko sa kanya, ay naiyak siya. Naiyak siya na, kasi may dating akong kinikwento sa kanya, pero parang hindi siya umiimik kasi hindi yun yung tugma sa na-vision niya. Pero itong si Pastor Bernard, pati yung relo, pati yung skin complexion, yung height naming dalawa, lahat yun very specific dun sa isang kapatiran natin sa church. Kaya nung nakita niya si Pastor Bernard, siya na. Confirm. Confirmation. Yes, confirmation. At that is the very important thing sa buhay ng isang tao. Yes. Sa lahat ng decision na gagawin niya, especially sa pag-aasawa, ay kailangan may confirmations. Hindi lang sa sarili mo, pati dapat sa mga leaders mo. At sa tao sa paligid mo. Yes, oo. At higit sa lahat, syempre may approval ng mga parents. Blessing. Diba? Oo, may blessing. Iba pa rin kasi pag may blessing. So dumating yung point na 2 months, nag-propose siya sa akin, and then nag-decide kami magpakasal November 2022. So 2 months na yun. Hindi namin akalain na grabe yung provision ng Panginoon. Grabe yung provision ng Panginoon that in just 2 months, merong mga pastora nagsabi sa akin during that time na if it is God's will, it is God's will. Ganda nung... Yes, di ba? Kung ito'y plano ng Panginoon, siya ang magpro-provide ng lahat. Bali, hindi na kami dumaan dun sa GF or boyfriend-girlfriend relationship. Nagdiretso na kami sa proposal, yung fiancé, and then 2 months preparation, nagkaroon kami na, actually, si Pastor Bernard, wala siyang savings. Ako, wala akong savings. Wala, as in, pareho kami full-time sa ministry, at syempre, hindi naman sapat yung na-receive natin or namin na love gift. Wala na kaming naitatabi, kumbaga, saktong-sakto lang sa mga expenses din namin para sa sarili namin. Kaya, during that time, parang hindi na rin kami nangarap ng bonggang kasal. Lalo ako, sabi ko, mag-civil na lang tayo, intimate wedding, punta na lang tayo sa judge para magpakasal. Pero hindi pala yun yung plano ni Lord. May mas maganda pa. Grabe yung magandang plano ni Lord. So, you mean from wedding ring hanggang sa reception? Yes, wedding ring, may sponsored. Sa reception, 100 packs, sponsored. Wow. At tapos sa decoration, sponsored. Sa wedding gown, sponsored. Alam mo yun, lahat talaga, yung wedding gown mo, finit talaga sa akin, as in fit na fit sa
sa akin. And then meron pa, may nagbigay pa ng 40,000, 10,000, 20,000. Alam mo yung blessing ng Panginoon. Ako during that time, sige Lord, mag-order na lang ako, bahala ka na sa pambayad. Nandun na yung faith ko na siya yung mag-provide. Kasi nandun yung hindi naaalis sa puso ko na yung God's will, God's bill. Kaya yung worry, wala siya sa heart ko nung nilalakad ko yung kasal namin dalawa. Kasi siya malayo siya. So ako lang lahat nagplano. Yes, lahat na nagplano, taga-approve lang. So ito, ganito. Ito, nung umuwi siya, nagsukat na siya kaagad ng Amerikana niya, ganon. So lahat ng yun na pangangailangan namin sa kasal, pinovide lahat ng Panginoon. Amen. Ang ganda nung God's will, God's bill na sinabi mo, Pastora. Kasi nag-manifest talaga siya. Totoo. Kumbaga, sinabi sa'yo, prophetically, and then it manifested in your life. Totoo yan, sis, kasi wala kaming winori na expenses about sa kasal. At saka hindi lang yun. Wala kami halos nilabas na pera namin during our wedding kasi wala naman kaming ilalabas, di ba? Kasi wala nga kaming savings. And dumating yung provision ni Lord talaga kasi plano niya yun Kasi yung point dito is kung si Lord mismo nagplano, kung siya mismo nag-appoint ng talagang right person for you at may confirmation and blessing from your leaders, nandun yung provision. Hindi ka papabayaan ni Lord, di ba? Meron pang bonus si Lord, sis, kasi hindi lang na kami ay na-provide lahat ng pangangailangan sa kasal. After ng kasal, meron pang natira sa amin. Kasi di ba usually sa mga kinakasal, wala nang natitira sa kanila. Ubus na, may utang pa sila. Pero kami maniwala ka sa hindi, kahit piso sis, wala kaming utang. At sumobra pa. Punta pa kami ng Bicol. Nagbakasyon pa kami sa Bicol. Nagbakasyon pa kami sa Baguio. Alam mo yun, it is all provided by God. May bonus pa. Meron pa bonus. Hindi ko hiniling, pero ibinigay ng Panginoon. Kaya that is the very good thing. Kapag ang plano ni Lord, smooth flow ang lahat. Amen. That's true. And anong pakiramdam mo, Pastora, nung after sa lahat ng mga nangyaring yun? Oo. Actually, ang greatest realization ko dyan, sis, ay kung kailan na tayo'y nag-surrender na sa Panginoon, dun ibibigay ni Lord yung tamang kasagutan para sa atin. Hindi tayo dapat na nagkakaroon ng will para sa sarili natin. Dapat sa buhay natin, yung will ng Panginoon ang napangyayari. Kasi pag will ni Lord ang napangyayari, very smooth flow lang ang buhay. Walang mga, alam mo yun, hindrances, walang mga pagkukulang. Lahat, sabit. Tama yun sis, walang sabit. Lahat ipro-provide ng Panginoon. Sa tamang panahon, it is all prepared by God. Kailangan lang, well planned. Talaga, totoo yun. Kasi, tignan mo yung 2 months lang na preparation sa kasal, di ba? Talagang si Lord ang nagplano. Nilakaran lang namin yung plano ng Panginoon. Oo, Pastor. Oo, yes. Kung kay Lord kinapit mo kay Lord yung desire mo, wala talagang sabit. Smooth flow lahat. And imagine, the waiting season, madami ng relationship na daan, and in just kung time mo talaga to receive that prayer, sobrang bilis, di ba? Compared to your 7-year relationship, and in just the span of 4 months, you have received that prayer after you almost gave up that prayer, doon dumating. And what can you say sa mga tao na nanonood ngayon, sa mga naghihintay or sa feeling nila ay napag-iiwanan na sila sa buhay, lalo na in terms of marriage, ay maraming makakarelate dyan. Ano yung masasabi mo sa kanila? Gusto kong iwan itong love equation ko para sa lahat ng ating mga viewers na lagi kong sinasabi sa mga kabataan na kasalukuyang nag-aantay pa lang. Always remember this equation. 3 lang yan. Number 1, wrong time plus right person equals wrong. Wrong person plus right time equals wrong. It should be right person on the right time para correct ito. Diba? Kailangan antayin mo yung timing ng Panginoon. Kasi sa akin, feeling ko naman tama na yung panahon ko during that time, yung 7 years relationship. Pero mali pala yung tao. Diba? Kaya alam niyo sa buhay natin, mga kabataan, mga kapatid, mga nanonood, mga viewers natin, lagi nating tandaan itong verse na to in Matthew 6:33. Seek God first in everything, sa lahat ng mga decision mo sa buhay mo, sa lahat ng mga gagawin mo, sa lahat ng mga plano mo sa buhay mo, submit it unto God. Not our will, but God's will be done. Kasi pag will ni Lord ang napangyari, lahat ng bagay ay very smooth flow. Lahat walang, alam mo yun, akala natin minsan delayed na tayo.
Pero hindi pala na yun yung timing natin. Yes. Dapat pala timing pala ni Lord. Kasi yung timing ni Lord is very far different from our timing. Kaya lagi nating tatandaan sa ating mga viewers na huwag nating madaliin ang plano ng Panginoon at higit sa lahat, huwag mong brasuhin. Kasi ako brinaso ko ito dapat, ito maging maganda, maging ganito. Pero hindi, pag brinaso natin, tayo lang ay mahihirapan. Dapat tuhurin natin. Amen. Huwag mong brasuhin, tuhurin mo, ipagkatiwala mo sa timeline ng Panginoon. Huwag tayong gumawa ng sarili nating way. Like the Israelites, imbis na diretso sila sa promised land, ang daming delays. Diba? Ang daming, na-delay sila kasi gumawa sila ng sarili nilang mga will and plan. Kaya sa buhay natin, huwag tayong gagawa ng sarili nating will and plan. Tanging yung will and plan lamang po ng Panginoon ang mapangyari sa ating mga buhay. At makikita natin na nandyan na sa harap natin yung pinapangarap natin. Amen. That's nice. I agree, Pastora, sa sinabi mo. Kasi whenever we pray, as long as it is in God's will, or kahit hindi natin desire, kung desire ni Lord para sa atin, God will put it in our hearts. And while waiting for that doesn't mean na we are already denied or the prayer is already denied. But it just means na we have to wait for the right time. And every answered prayer, hindi siya delayed dahil always on time ang Panginoon. Right, Pastora? Right. Thank you, Pastora, for sharing your inspiring testimony. My pleasure. And for more videos or for more faith stories, don't forget to subscribe on this channel to hear more testimonies na talagang makikita natin na life-changing at makikita natin kung gaano makapangyarihan ng ating Diyos. Please like, share, and subscribe. And don't forget to watch our next episode sa aming Faith Stories. God bless you all. See you on our next vlog. Bye!